Dear Kuya Poy, ilang buwan pa lang kaming kasal ng misis ko pero parang gusto ko nang kumawala sa kanya. Ako po si Jerome, 27 years old mula dito sa Mabalacat, Pampanga. Totoo pala ang sinasabi ng mga matatanda na makikilala mo lang ang isang tao o ang taong mahal mo kapag magkasama na talaga kayo sa iisang bubong. Yan ang naging karanasan ko, Kuya Poy, sa asawa kong si Martina, matapos kong mahubaran ang totoo niyang pagkatao. Noon kasing magkasintahan pa lamang kami ni Martina ay hindi pa naman sa akin sumasagi kung wife material nga ba ang girlfriend ko, basta ang alam ko lang ay mabait at nagmamahalan kaming dalawa. Bago pa ako nagdesisyong pakasalan si Martina, ay binalaan naman ako ng kapatid niya na ihanda ko na raw ang sarili ko dahil buhay prinsesa raw ang ang gustong maranasan ni Martina, kapiling ako. Siyempre dahil nga mahal na mahal ko si Martina, ay nagawa ko pang segundahan ang sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid at sinabi ko pa ngang gagawin ko pa nga siyang reyna ng buhay ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi matapos kong baliwalain ang warning sa akin noon ng ate ni Martina. Kuya Poy, ngayong magkasama na kami sa isang bahay ng aking asawa, ay unti-unti ko nang nararamdaman ang bagsik na pinasok kong problema. Simula kasi nang tumira kami sa isang bubong ay palagi ko na lang naaabutan ng sobrang pagiging makalat ng asawa ko. Mula sa kanyang pinagkainan na nagkalat lamang sa lababo hanggang sa mga gamit niyang nakabalandra sa anumang sulok ng aming tahanan, ay talaga namang napapasakit ang ulo ko. Bukod pa dyan, dahil wala nga kaming kasambahay sa tinutuluyan naming tahanan, ay katawan ko rin ang kumikilos sa araw-araw para maglinis, maglaba at iba pang mga gawain sa loob ng bahay, kapiling ang malari na kong misis. Hindi ko rin pinagtrabaho, Kuya Poy, si Martina dahil gusto ko siyang maabutan sa aming tahanan every time na galing ako sa pinapasukan kong trabaho. Kumbaga, after ng nakakapagod na araw, ay alam kong may naghihintay sa loob ng aming bahay. Pero imbes na ngumiti pag uwi ng bahay, ay ini-imagine ko sa malayo pa lang ang sangkatutak na kalat, basura at gulo na abutan ko sa loob ng aming bahay dahil nga sa buhay reynang karakter ng aking asawang si Martina. Sa katunayan, may mga pagkakataon pang nagdadala si Martina ng mga kaibigan niya sa bahay namin, Kuya Poy. Para bang nananadya sila dahil pakiramdam ko ang ginagawa lang nila ay magkalat at guluhin ang aming bahay. Nakakahiyaman pero nagagawa pa ni Martina na papuntahin ang kanyang nanay para lang maglinis sa iniwan niyang kalat sa aming bahay. Bukod sa pagiging burara at makalat ni Martina, ay natuto na rin siyang maging bungangyera sa akin. At malayong-malayo yan sa mahinahon niyang paraan ng pakikipag-usap sa akin noon. Kuya Poy, hindi ko nakilala si Martina. At the same time, hindi ko na rin nararamdaman sa kanya ang ginagawa niyang effort para maisalba pa ang aming relasyon. Lumaking prinsesa daw si Martina sa kanilang bahay kaya din dapat daw ay gawin ko siyang prinsesa sa bahay namin ngayon. Pero Kuya Poy, itinaas ko nga sa pagiging reyna ang misis ko, pero hindi lang sa aming bahay kundi sa aking buhay. Sana naman ay maramdaman niyang labis na akong nahihirapan sa pinagdaraanan kong suliranin sa kanya. Masakit man ang ganitong karanasan, kapiling ang babaeng pinili kong pakasalan, ay no choice ako. Gusto ko man siyang iwanan, hindi ko yun basta-basta lang magagawa dahil kasal kami sang-ayon sa umiiral na batas. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipadadala ko sa inyong programa at umaasa ako na sana ay mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko sa pagkakataong ito. Maraming salamat at more power pa sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Jerome. Dear Kuya Poy,
Napakinggan natin mga kapatid, ang kwentong ito ni Jerome. Pero isa nga po yan sa mga dapat na malaman ninyong mga nagpaplano na magpakasal o mga nag-iisip na tumira sa iisang bubong kasama ang inyong mga jowa. Yung sinasabing mas makikilala mo pa ang asawa mo kapag kasama mo na siya sa bahay araw-araw. Totoo po yan. Meron at merong bago kang malalaman at makikilalang bago sa asawa mo o sa kinakasama mo. Pero ang katotohanan, hindi po lahat ng bago mo makikilala tungkol sa kanya ay maganda. Meron din po talaga yung sobrang pangit na hindi mo akalain na kaya niya palang gawin. Katulad na lamang na nangyari dito kay Jerome at kay Martina. Pero hindi ako naniniwala na walang solusyon dyan. May paraan pa rin dyan mga kapatid. Mag-usap kayo ng mahinahon, magkasundo kayo na parehong mag-adjust dahil mag-asawa na kayo ngayon. Dahil ito ang dapat mong ipaunawa dyan sa partner mo ha. Hindi porket mahal mo ay pamimihasain mo. Kung talagang mahal mo ang taong yan at mahal ka rin, sabay kayong matuto at mag-adjust sa buhay mag-asawa. Buhay mag-asawang masaya dahil merong pagkakaisa. Yan ang masasabi ko sa problemang kinaroroonan mo ngayon, Jerome. Hilahin mo siya, huwag pamiyasain. Kung ano man yung hindi niya maganda nakasanayan noon, sabihin mo, tama na. May asawa ka na, magkaroon na tayo ng responsibilidad para sa binubuo nating pamilya.